Ecclesiastes 3, verse 7. Ang binigay po sa akin na word na una po is about silence. Sabi ko, silence. Ano kaya to? Tapos, may title na ako, may theme na ako. Ang theme ko is Silence Brings Peace. Pero po, hindi nasunod. Hanggang sa nag-aaral na ako, sabi ko, ito yung ibinigay ni Lord para sa atin. So, sabi ko dito sa Ecclesiastes 3:7, mga kapatid, there is a time to keep silence and a time to speak. Yes, Lord. Salamat po, Lord, sa panalangin ng mga kapatid ko. Panginoon, muli, Panginoon, tulungan mo po ako, Lord. Ikaw po ang salita. Gamitin mo lang po ako. Ikaw po makita, Panginoon. Salamat po. Nire-receive namin, Lord, lahat ng mensahe mo. Tulungan mo po kami pasamuhay ito, Lord. Thank you, Lord, sa wisdom mo, Panginoon. Salamat po, Lord, sa lahat-lahat in Jesus' name. Amen. So, mga kapatid, dito po ang binigay sa atin. There is a time to keep silence and a time to speak. Sabi ko, about silence lang, isasama pala yung pati yung speak. So, alam po natin si Lord is, our God is God of order. Alam, lahat po, ginawa niya, may bilang lahat, pati buhok natin, alam niya yung bilang. Lahat po, may panahon, may season. Pati yung, kaya po sa atin is, alamin din natin kung right timing ba ni Lord yung mga galaw natin, mga kilos natin, mga pananalita natin, at pananahimik. Lahat po yan sa Ecclesiastes, pakikita natin, there's a time for everything. Amen. So, dyan po is, yan nga po ang ating subject, speak and silence. Ang ating theme is a time to speak and a time to be silent. Sabi po dito, there is power in speaking and in silence, but sometimes silence is more powerful. Di po ba? Sometimes, nangingibabaw po talaga yung silence kasi kung mag-speak tayo ng mag-speak is marami po. Hanggang sa matalakay na natin dyan, bakit most of the time or sometimes nangingibabaw po yung silence. Kaya ang pinaka-sample po natin dyan ang ating Panginoong Jesus. Dahil sa na-experience niya sa mga taong lang mapangungot siya, yung mga sinasabi sa kanya is hindi siya masyadong nakipag-argue, hindi niya pinilit na ituwid sila sa pananalita na masasakit o anuman laban sa kanila. Pati nung namatay po siya sa cross, is yung 7 last word lang po na pinabiling niya. Ang last niya is yung 7 last words. So, si Lord po, kung magsalita, kumbaga, bihira, pero malaman, ulong wisdom, at nandoon yung katotohanan. So, dito po, ang ating unang transitional statement natin is, when speaking is appropriate and how. Yung pangalawa natin naman is, when silence is best. So, unahin po natin yung when speaking is appropriately and how. Dito po sa A, sabi niya, when we are to speak the truth in love and maturity. Kung magsasalita po tayo sa katotohanan, ano po yung katotohanan? Yan po yung gospel na isinishare natin. Yan po yung katotohanan about Jesus because He is the truth. Kung isishare po natin, sabi dito, is with love and maturity. Dahil sabi po dito din sa Ephesians 4:15, then we will no longer be immature like children. We won't be tossed and blown about by every wind and of new teaching. We will not be influenced when people try to trick us with lies. So clever, they sound like the truth. Instead,
we will speak the truth in love, growing in every way more and more like Christ, who is the head of His body, the church. Kaya po, hindi po tayo mananatiling bata, hindi po tayo mananatiling immature. Yung bata po, yung sa faith natin, kasi yung faith ng bata is talaga nandoon. Yung pag may pinangakuhan ka, pinanghahawakan niya. Pero yung sa paglago natin sa Panginoon is kailangan mag-mature tayo. Hindi po tayo bata. Para hindi po tayo madaling mablong, mapaniwala. Doon po natin magsasalita tayo. At sa pagsasalita natin, kailangan is may wisdom na may alam po natin dahil nagmamature na tayo sa salita ng Diyos. Kaya ano pong gagawin natin, hindi po nawawala ang example na palagi tayong magbasa, palagi natin alamin ang kanyang salita. Oo, alam po natin na nandyan yung mga gawain, nandyan yung nagsasalita, yung mga nandito, but iba pa rin po yung tayo yung mag-aaral. Tayo yung mag-aalam ng katotohanan. Para kung nag-share po tayo, is yung way natin is mature. Nakikita yung love, kasi yan yung fruit ng Holy Spirit. Nandun yung gentleness, nandun yung respect natin sa bawat makakasalamuha natin na isi-share natin yung gospel. Amen po ba? Dahil ang ating Panginoon, siya po ang ating head at tayo po yung inililid niya sa pag-share ng salitang yan. Amen. We are the church, kailangan po natin. So, kailangan natin as we share the Word of God, kailangan may maturity, nakikita yung pagmamature natin, hindi na tayo yung dati, may nag-grow na tayo, hindi na tayo yung dati. Amen? So, balik po tayo doon. Sabi ko dito, when we were, isa pa na kailangan natin magsalita, when we were having conversation, speak in gentleness and respect. Ganun po rin po sa pakikipag-conversation natin sa mga nakakasalamuhan natin, mga kaibigan natin, sa pamilya natin. Colossians 4:6, tignan po natin yung sinasabi dito sa Colossians 4:6. Let your conversation be always full of grace, seasoned with salt, so that you may know how to answer everyone. Di po ba yung pakikipag-usap natin is full of grace, nandoon yung napaka-considerate mo sa bawat isa, napaka-gentle, pinapakinggan mo sila, hindi lang yung side mo is naniliwanagan ka at na masasagot mo, hindi yung sabat ka ng sabat. May time na ako po, sabat ng sabat. Tapos mali naman yung mga sinasabi ko. Kasi hindi ako nag-focus, hindi ako nakikinig. Kung minsan, hindi ako nagano, gusto ko yung ako lang. Hindi ko, wala pang season of salt, hindi ko nilalagyan ng matigas pa, o masakit pa, mga ganon na pakikipag-conversation ko. Pero sa mga naririnig natin, may binagabago rin tayo ni Lord. As time goes by, binabago tayo ni Lord sa mga naririnig natin dahil nandoon na yung conviction ng Holy Spirit na sa atin na huwag ka naman ng ganyan. Ano mo naman na yung pride mo, yung lalo na yung boses mo, kahit na tama yung sinasabi mo, yung pag-deliver mo, ano mo naman, season it with salt, not with yung paper dyan o na nakakasakit o mapait, mga ganon. So, thank you Lord sa mga ganitong na tututunan natin. So, in this way, alam din natin na masasabi nila na ganyan ba yung Christian, ganyan. At least, kahit paano po, binabago tayo ni Lord is nandoon na po na nakikita ang pagbabago. Amen. So, na naman po tayo, hindi ko po masyadong naayos yung mabuti. So, when we tend, kailan kailangan natin magsalita? When we tend to show an example of peacemaker and humility. Yung, di ba, pag may nagsabi sa'yo,
nag-away itong dalawang to, huwag na tayo yung cause ng trouble na lalaki pa yun. Maging peacemaker tayo at yung humility, kailangan din natin example. Dahil yung humility po, Lord, humility is nandoon lahat. Yung magagawa mo yung sumunod ka, magagawa mo yung magpakumbaba ka, kahit na kasalanan mo, kahit na nandoon yung humility, ipakita mo yun. To slander, sabi po dito sa Titus 3:2, to slander no one, to be peaceable and considerate, and to show true humility toward all men. All men. All men. Ito po is wala wag po tayong ng paninira. Kung may nakarating po sa atin na paninira o totoo man yan o hindi, sabihin na natin agad, tayo po yung dapat maging peacemaker na, peaceable. Sabi natin, intindihin mo na lang o kaya kailangan marinig mo rin yung isang side. Tapos i-consider natin yung opinion ng bawat isa, yung perspective ng bawat isa, consider natin at i-show natin yung true humility sa lahat ng atin, sa lahat ng tao, sa mga kapatiran, sa ating pamilya. So, dito po, yung pagsasalita ng paninira sa isa, ay sa bawat isa. Pag may pinarating ka dito, yung salita dito, di ba na, hindi ko alam kung natatandaan nyo pa, minsan nilaro na natin yan, yung salita dito, ipaparin sa bawat isa, hanggang itutok man natin yung talagang original na salita doon sa is nag-iba na. Iba na yung term, maraming nabawas, medyo nag-exage na yung salita, naging iba na yung meaning niya sa unang original. Kaya yun po, pag may mga ganyan, is magsalita ka na, wag intindihin mo na lang. Tapos i-consider mo baka may pinagdadaanan o baka may napagalitan o kailangan intindihin natin. Meron na lang po maging peacemaker tayo. Amen. Yun po ang nararapat tayo mga magsalita, hindi yung dinadagdagan pa natin o mananahimik tayo. Hindi naman po nakakabawas, hindi naman po mabigat na magsabi, na intindihin or kausapin natin yung sinasabihan mo, kausapin mo, para magkaayos sa magkaintindihan. So, sabi po dito, when you are in position to speak without. Alam po natin na maraming example, sister, dyan lang ba na kailangan magsalita? Hindi po, alam niyo naman po kung kailangan kayo, saan kayo lulugar at anong nararapat as a Christian, kung kailan tayo magsasalita, kung kailan alam natin yung sasabihin natin. Ito lang po ang mga nakuha kong example. Kasi kung ilalagay lahat, sige masyadong marami. So, dito po is, when you are in position to speak without stepping on someone's head. Sabi po sa 1 Peter 5, verse 5. Yan po. Likewise, you younger, submit yourselves to elder. Yes, all of you be subject to one another and be clothed with humility. Hindi wag natin pangunahan yung dapat na nakaposisyon doon na magsalita. Kung magpapaka-under po tayo, magpakababa tayo, kasi baka hindi tayo yung posisyon na magsasalita tungkol sa mga bagay-bagay na yun. Kaya dapat sumunod palagi tayo sa ating elder, kung may sinabi ang ating pasto, o mga sa pamilya natin, kung ang ating magulang may sinasabi sa atin, kung anong nararapat sa atin, sa mga boss natin, huwag mong pangunahan. At saka kung nabigyan ka na, at saka mong sasabihin yung sa'yo. Always clothed with humility. Isa yan sa signs ng humility. Kahit na may tama yung side mo, antayin mo muna yung nakaposisyon doon o nararapat dapat na magsalita para dyan.
Amen. So, sabi po dito, avoid speaking wordly. Paano naman natin ma-avoid? Sabi po sa Ephesians 4:29, don't use foul or abusive language. Let everything you say be good and helpful, so that your words will be an encouragement to those who hear them. Ano ba yan, sister? Imposible naman yan. Lahat na ba? Puro kwan, ito talagang mali siya. Talaga naman ganito siya. Kasalanan niya. Hindi, puro labat lang ba magaganda ang dapat sabihin sa kanya. Hindi naman sinasabing lahat magaganda. Sinasabi rin dyan na helpful. Oo, sabihin mo yung kung talagang ano siya. Sister, masyado ka ng buwan ngayon parang lumalagpas ka na below the belt na yung mga sinasabi mo Helpful naman yun sa kanya. Di po ba? At yung pag-deliver naman po natin, yun ang makakatulong na in good way na hindi naman yung harsh na nga yung kasalanan na sasabi mo, harsh pa yung pag-deliver mo. Kaya yun po yung paraan ng helpful. Na magiging good yung way mo na pagsasabi mo. Kasi alam po natin si Lord, masakit lahat ng mga sinasabi niya, pero nandun pa rin yung compassion niya sa atin na talagang masave tayo, talagang sumunod tayo sa Kanya. Amen? So that your words will encourage. Kasi nga po, yung tongue is yung maliit lang po ng parte ng ating katawan, pero it will lift you up or break you down. Kaya ingat-ingat din. Hindi natin alam kung may mga pinagdadaanan ng bawat isa. Lalo na ngayon, grabe na ang mundo talaga. Masyado nang maraming nagaganap na, maraming nagpapakamatay, maraming nadidepress, di po ba? Kaya huwag na po tayong dumagdag. So, and sabi niya po dito sa Proverbs 12, verse 18, reckless words pierce like a sword, but the tongue of the wise brings healing. Totoo po yun. Yung wise na pagsasalita is nakakagaan, nakakahilig ng ating sa loobin. Pero yung mga reckless na words, totoo man yan, is masyadong nakakasakit. So, yun po, gusto ko lang pong i-ano sa inyo na may i-share po. Pero nandito po sa isang points natin yung mamayang i-share po. Kasi sa mga kabataan ngayon, marami nang nabubuli, maraming mga nangyayari tungkol sa... Kaya sobrang ingat din ako sa pagsasalita ko na ngayon. Buti na lang ang kinuha, ang gusto ko ni Jonan ni psychology. Sabi ko, okay yan para may-apply din niya sa sarili niya. Sabi ko kasi, yun ang pinakaiisip namin si Jonan kasi palagi nasa kwarto lang at saka nung nagka-girlfriend, hinayaan nga na namin parang nasa kwarto na nga lang, parang nandun na games, nasa bahay lang. So, para may makausap din siya, ganun po ba? Tapos, yun nga po. And para magamit din niya yan sa kanya. Sabi nga daw niya sa AC niya na enrollment. Sabi niya, bakit gusto mong parang, why do you want to take up this course? Tapos, I know the feelings of depression daw. And I want to help others. So, yun na ano siya na natanggap siya. So, thank you Lord. Nawa maging blessing sa kanya na yung course na yun. Amen. So, tapos tayo dito. Pupunta na po tayo sa ating pangalawang po, yung sa transitional. When is silence best? Kailan naman magiging yung silence is best na dapat? Sabi po dito, silence is best in moments of anger. James 1:19. My dear brothers and sisters, take note of this. Everyone should be quick to listen, slow to speak, and slow to become angry. So,
pag kuwan na po tayo, galit tayo, kailangan na po natin manahimik. Kasi the more na magagalit tayo, salita tayo ng salita, marami pa yung masasabi natin. Hindi ako nakaligtas dyan kasi alam mo yan, masyado akong mataas, magagaling magsalita noon, magalit. Ang dami ko nang nasasabi. Hanggang sa pag nahimasmasa na ako, at saka ako nagdadasal na, Lord, I-renounce yung mga sinabi ko. Nagsisisi ako sa mga nasabi ko. Pero kung minsan, si Lord, nandun yung papatawarin ka, pero yung tao na nasabihan mo na, hindi mo pa alam kung napatawad ka na niya. So, James 1:9 po yan. Kaya, kailangan natin ng silence pag tayo ay galit. Amen. So, balik po tayo doon. Silence is best when we seek peace and pursue it. 1 Peter 3:10-11. Sabi niya po dito, for whoever would love life and see good days must keep their tongue from evil and their lips from deceitful speech. They must turn from evil and do good. They must seek peace and pursue it. Yan po. Kailangan, pag silence din po ba, pag tahimik, nandun yung peace. Kaya nga, nung unang binigay sa akin, silence brings peace. Bakit hindi na punta doon yung topic ko, yung itatalakayin ngayon? Sabi ko, nung pala, isinama pati yung speech. So, yun nga po, di ba po, kung silence tayo, nandoon yung peace, nandoon yung clarity, yung isip mo, yung mga gusto mong gawin, yung sa dasal nga ask ka ng ask kay Lord, kung mag-silence ka lang, siya naman ang pakinggan mo, maririnig mo yung sasabihin niya. Kaya, yung mga yon, it brings peace. And we have to pursue it. Kailangan natin mag-silence kasi dito, ngayon sa mundo is marami ng mga hindi magagandang nangyayari. Kailangan din natin talaga ng peace. Lalo ng peace of mind. Peace natin sa bawat isa. Sa mga lahat po, kailangan natin ng peace sa bawat isa. So, sabi ko dito, kailan naman po, sa isa pa dito, silence is best in avoiding sin. Proverbs 10:19. Proverbs 10:19. When words are many, sin is not absent, but he who holds his tongue is wise. Sa maraming salita daw, maraming kasalanan ang lumalabas. Kasi kung ano-ano nang nasasabi natin. Pero he holds his tongue is wise. At sabi nga po, even the fool daw looks wise if he holds his tongue. Kahit na wala kang alam, fool ka. Kung i-hold mo daw yung tongue mo, you look wise doon. Magiging wise ka sa tingin ng iba kasi hinold mo. Wala ka nang alam, salita pa ka ng salita. Nagpapaka-fool ka pa. Ngayon dito, kung i-avoid natin yung sins, less words than absent daw kasi yung sin, kung less words tayo, kung marami nang lumalabas na kasalanan. So, kailan naman na ang silence is unhealthy? Yung hindi dapat tayo manahimik, hindi dapat tayo mag-silence. Akala ko ba, silence lang is yung best. Kailangan dapat best, di ba? Ang silence kasi nagbibigay ng peace. Pero hindi rin po, may time na hindi rin tayo pwedeng manahimik. Dito po sa fear in keeping not to share the gospel. Hindi tayo pwedeng manahimik dyan. Kasi lahat tayo sinabihan ni Lord na go and make disciples to all nations. I-ano natin yung gospel, i-share yung gospel. Tapos, sabi po dito sa 1 Thessalonians 2:4. For we speak as messengers approved by God to be entrusted with the good news. Our purpose is to please God, not people. He alone examines our motives of our hearts. Kaya, huwag mo niyong isipin, well, ay, anong sasabihin ni Ikon? Ganito ako dati. Yung
tao, hindi daw ang siya ang mag-a-approve sa inyo. Si Lord na ang nag-approve sa inyo na i-share yung gospel. Huwag mong intindihin, huwag mong isabihin yung sasabihin ng iba kasi si Lord yung nakakaalam ng motives mo. Kung ang motives mo para sa tao na sasabihin mo, ganito ka na ngayon, magaling ka na sa gospel, ay hindi rin babagsak at babagsak ka rin, malalaman din yan. Ang motives mo is, ma-share mo yung gospel at ganon din yung maranasan nila yung nararanasan mo ngayon, na i-enjoy mo yung peace kahit na full of ang dami mong problema, yung peace niya, yung galing sa Kanya, yung pinangako niyang eternal life, di po ba? Yung maniwala sa Kanya na sa John 3:16, sabi ko po, bibigay yung buhay na walang hanggan. Yun po ang ikalat natin. Huwag natin isipin yung sasabihin ng iba, nasipok ka na ngayon. Kaya patuloy po tayong pag-aral ng Kanyang salita. At ngayon, binibigyan tayo ni Brother Joseph ng pagkakataon ng mag-aral, is itik natin yun as a privilege o itik natin yun, i-appreciate natin yun. Huwag natin baliwalain, itik for granted kasi po hindi lahat ng oras nandyan si Brother Joseph na magpapaalala sa atin. So, yun po, kailangan po natin i-share at yung salita, kailangan tayong magsalita. Hindi tayo dapat mag-silence, hindi tayo dapat mag-silence dahil sa hiya, dahil sa takot. Amen. So, at kailan pa, when you take a forward quiet backseat to injustice. Sabi po dito sa Isaiah 17, Isaiah 1:17, learn to do right, seek justice, defend the oppressed, take up the cause of the fatherless, plead the case of the widow. Ito po, pag may mga na kailangan ng justice, na alam mo naman yung tama, magsalita ka kung yung anong alam mo. May ito po yung isi-share ko. Yung kasama ko po, may dati sa SANS, may anak po siyang kambal. So nag-aaral po, bali tatlo ang anak niya, yung isa is nasa Taiwan, yung dalawa is kambal, yung isa is nabubuli sa school. Nabubuli na siya. So sinasabi niya sa nanay niya, doon sa kasama ko, nasasabi niya, pero parang hindi alam ng nanay niya na gano'n na ka-serious yung anak niya. Tapos, hanggang isang araw, is hindi pa umuwi. Diretso na pala doon sa river, doon seaside sa Ocean Garden, malapit. Tumalon siya kasi binubuli na daw siya ng mga kaklase niya. Hanggang tumawag yung nanay niya sa pulis, wala pa yung anak ko, dapat nandito na kasi walking distance lang yung school nila. Bakit wala pa dito? Titinig na ng pulis. Mula camera sa school hanggang lumabas. Tinignan nila. Nandoon sa seaside. Nung tumalon, nasave pa nila. Praise God talaga sa mga pulis dito, sa mga grabe. Yung mga dito, nasave nila. Dinala nila sa ospital. Tinawagan nila yung kasama ko. Sabi nila, sumunod ka na lang sa ospital. Hanggang nirehab nila yung anak niya. Hindi niya daw alam na gano'n na, nagsusumbong na daw na nabubuli. Pero hindi pa rin nagkukumplain yung ina na pumunta sa school. Yun po, dapat doon tayo magsalita, yung may justice. Alam natin na dapat yung may justice para tigilan na ng mga kaklase. Di po ba? Tapos yun, nung dinala ko doon sa ano na yun, yung therapy, parang yun? Oo. Rehab, ang dami pala doon, nagtaka daw siya, ang dami kabataan na nare-rehab. So, ito nga po, dahil sa mga nabubuli, dahil sa mga hindi na nila kaya yung mga problema nila, ang dami pala daw doon. 2 ating na daw niya yun. So, talagang sabi, habang binigwit daw ng kasama ko, is iyak siya ng iyak na. Nung umuwi yung panganay, kasi yung panganay, ang ama nila
niya is Taiwanese, so fluent siya ng Chinese. Pumunta sa school nila, sinumpong niya, yung kapatid